Isang bata na ang gusto lamang ay mapag-isa sa kanyang buhay. Isang mag-aaral na palaging mag-isa sa kwarto at walang kakwentuhan. Halika at alamin natin kung paano ang naging buhay ng isang estudyante na napadpad sa ibang mundo. Sa pagsisimula ng kwento ay ipinakita ang main character ng ating anime na si Haruka. Nakaupo siya sa loob ng kwarto ng eskwelahan habang nagbabasa ng isang babasahin. Ayon sa kanya ay isa talaga siyang mapag-isang tao. Hindi siya marunong makisama sa mga kaklase niya at hindi rin siya nakikihalubilo at nakikipagkwentuhan sa mga ito. Ang mga kaklase niya ay busy na nagkukwentuhan habang siya ay nakaupo lang ng mag-isa at wala man lang kasama na kausap o kakwentuhan. Ayon sa kanya ay masaya na siya sa gawain niya na yun at wala talaga siyang balak na makipag-usap sa kanyang mga kaeskwela. Tiningnan lang niya ang kanyang mga kaklase. Mayroong kanya-kanyang grupo ang mga ito. Ang una ay ang grupo ng mga delikwenta. Pangalawa ang grupo ng gyaros. Pangatlo ang grupo ng mga bolero. Pang-apat ang grupo ng mga mahilig magsugal. Panglima ang grupo na pinangungunahan ng class rep at ang iba naman ay may kanya-kanya ring mga grupo. Dumukdak siya sa kanyang kinauupuan upang matulog. Maya-maya ay nagsigawan ang kanyang mga kaklase dahil sa isang liwanag na lumitaw sa loob ng kanilang classroom. Dahil sa ingay ay inangat ni Haruka ang kanyang ulo. Nagulat din siya dahil isang magic circle pala ang nakita ng kanyang mga kaeskwela. Hindi na siya nagulat sa kanyang nakita dahil nabasa na niya sa isang nobela ang tungkol doon. Dahil doon ay na-excite pa siya nang makita niya iyon ngunit bigla niyang naisip na hindi pa siya handa para mapunta ng ibang mundo. Dahil doon ay sinubukan niyang buksan ang pintuan ng classroom ngunit kahit anong gawin niya doon ay hindi niya yun mabuksan. Samantala ay unti-unti nang naglalaho ang kanyang mga kaeskwela kaya't lalong natakot ang mga ito. Naisip ni Haruka na wala na siyang ibang choice upang makatakas kaya't naisip niya na magtungo sa ibabaw ng kisame upang takasan ang magic circle. Matagumpay siyang nakapunta sa ibabaw ng kisame dahil sa butas na kanyang dinaanan. Buong akala niya ay ligtas na siya sa magic circle ngunit inabutan pa rin siya nito sa itaas. Dahil doon ay wala na rin siyang nagawa kaya tuluyan na rin siyang kinain ng liwanag. Napunta siya sa isang lugar na nababalutan ng puting kulay. Nagtaka siya dahil walang kahit na sino mang tao ang naroon nang makita niya ang isang matanda. Nakita rin siya nito kaya't nilapitan siya nito. Ayon sa matanda ay napunta rin sa ibang mundo ang mga kaeskwela ni Haruka. Sinabi rin ng matanda na mag-ready na ito sa pagpili ng kanyang status at mga skill nang sa gayon ay maipadala na rin ito sa ibang mundo. Biglang lumitaw ang isang status board kung saan ay nakasulat dito ang iba't ibang uri ng mga magic skills. Ayon kay Haruka ay ito ang unang beses na nag-summon ang matanda ng 43 katao ng sabay-sabay. Dahil sa siya na lamang ang hindi nakakipili ng mga skill ay kakaunting skill na lamang ang natira doon. Tiningnan niyang mabuti ang status board at napansin niya na mga walang kwentang skill na lang ang natira doon. Ayon sa status board ay mayroong 10 points si Haruka na pwede niyang ilagay sa makukuha niyang mga skill. Pwede rin siyang gumamit ng 2 dice kung nais niyang mas mataas sa 10 points ang kanyang makuha. Naisip ni Haruka na 2 points lang naman ang madadagdag sa kanyang points kung sakali na makakuha siya ng 2 6 sa 2 dice. Nabasa niya ang salitang cane matery na ang ibig sabihin ay isang tungkod. Naisip niya bigla kung paano niya kakalabanin ang mga halimaw na makakasalamuhan niya sa pamamagitan lang ng isang tungkod. Sunod nun ay nabasa niya ang mga skill na general health at walking kaya't muli siyang nadismaya. Sunod nun ay nabasa naman niya ang mga skill na temperature, packing, weight at movement. Sunod niyang nabasa ang skill na corporate proactiveness kaya't naisip niya kung siya ba ay magiging isang office worker sa mundo na kanyang mapupuntahan. Bukod doon ay iba't ibang mga walang kwentang skill pa ang mga nabasa niya. Nilapitan niya ang matanda at tinanong dito kung paano siya makakasurvive sa mundo na kanyang pupuntahan kung ganong skill lamang ang meron siya. Hinawakan niya ang matanda at inalog-alog ito. Nagulat na lang ang matanda sa ginawa ni Haruka. Dahil doon ay nagdesisyon ito na ibigay na lamang lahat ng hindi pa napiling skill kay Haruka. Wala nang nagawa si Haruka kaya't lahat ng skill na hindi niya gusto ang mga napunta sa kanya. Matapos noon ay napunta na rin sa ibang mundo si Haruka. Napunta siya sa isang gubat at tanging siya lang ang naroon. Hindi maisip ni Haruka kung ano ang magagawa niya sa mundo na iyon. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niya ang isang pouch. Binuksan niya ito at tiningnan ang loob nito. Nakita niya dito ang iba't ibang mga item na pwede niyang gamitin sa paglalakbay. Dahil doon ay isinuot niya ang mga ito. Nasiyahan naman siya sa kanyang mga sinuot at sinabi na hindi na rin pangit ang kanyang mga kasuotan. Sunod niyang ginawa ay tiningnan niya ang kanyang status. Hindi kaagad ito lumabas. Sinabi ng system na ihagis ni Haruka ang kanyang dice upang makita niya ang kanyang stats.
Ibinuko ni Haruka ang kanyang kanang kamay na palad at pagkatapos ay lumitaw ang dalawang dice. Pinagulong niya ito sa lupa. Pagkagulong nito ay lumitaw ang dalawang letter M sa dice. Hindi mapagtanto ni Haruka kung ano ang ibig sabihin ng letter M na iyon. Lumabas ang kanyang status at nakita niya ang kanyang mga stats. Lumabas sa screen na max status na ang lock button ng kanyang stats kaya't napagtanto niya na ang ibig sabihin ng M ay max. Nabasa din niya ang dalawang extra skill na meron siya. Una ay ang skill na loner kung saan ay hindi siya maaaring makabuo ng isang party at pangalawa ay servitude kung saan ay maaari niyang utusan o pasunurin ang ibang nilalang. Naitanong niya sa kanyang sarili kung kasama ba niyang naisummon sa mundo na yun ang kanyang mga kaeskwela. Matapos nun ay naisip niya na gumawa ng kanyang titirahan kaya't sinimulan na niyang maglakad. Sa kanyang paglalakad ay bigla siyang huminto at tiningnan ang kanyang pouch. Nakita niya na mayroong contact lens sa loob nito kaya't inilagay niya iyon sa kanyang mga mata. Dahil doon ay nag-improve ang kanyang paningin. Ayon sa computer system ay may kakayahan ang contact lens na tukuyin at makita ang uri ng mga bagay na nasa kanyang paligid at yun ay ang skill na appraisal. Muli siyang naglakad kaya't labis ang naging tuwa niya dahil sa iba't ibang mga bagay na kanyang nakikita. Nakakita siya ng isang kabute kaya't tiningnan niya ang status nito. Ayon sa system ay maraming pakinabang ang kabute na yun kaya't kinuha niya ito at iniligay sa kanyang pouch. Sa sobrang tuwa niya ay tumakbo siya ng mabilis. Huminto siya nang marating niya ang isang malinis na batis. Kumuha siya ng tubig at pagkatapos ay ininom niya nito. Labis ang naging tuwa niya nang matikman niya ang tubig na iyon. Pagkainom niya ay bigla niyang natano ang isang kuweba sa hindi kalayuan. Dahil doon ay dahan-dahan siyang naglakad at nilapitan ito. Pagkalapit niya doon ay sinilip niya kaagad kung mayroon bang nakatirang halimaw sa loob nun. Pumasok siya sa loob at humingi ng paumanhin kung mayroon mang halimaw ang naroon. Lumipas ang ilang sandali at napansin niya na wala namang kahit ano ang nakatira doon kaya tiningnan niya ulit ang kanyang pouch. Nakita niya na may laman ding mga tent at lantern ang kanyang pouch kaya't natuwa ulit siya dahil pwede niyang gamitin ang mga yun upang tumira doon. Pagkatapos nun ay kumuha siya ng mga tuyong dahon. Gumamit siya ng temperature magic upang pag-apuyin ito. Naisip niyang gumawa ng apoy upang itaboy ang mga halimaw na maaaring pumasok doon. Bago matulog ay naisip niya na tingnan ulit ang kanyang status. Nagulat siya dahil biglang nag-level up ang kanyang temperature magic at naging isa itong fire magic. Bukod doon ay nagkaroon din siya ng mga skill na clairvoyant sight, presence detection at enemy tracking. Matapos nun ay tuluyan na rin siyang inantok. Lumipas ang buong magdamag at wala naman siyang naging problema sa unang araw niya sa mundo na iyon. Paggising niya ay nagulat siya kaya tumingin kaagad siya sa labas. Natuwa siya dahil natapos niya ang unang araw niya sa mundo na yun nang walang kahit anumang panganib. Biglang tumunog ang sikmura niya pahiwatig na nagugutom na ito. Dahil doon ay kumuha ulit siya ng mga kahoy at tuyong dahon upang apuyan ito. Nilagay niya ang kawali na nakuha niya sa pouch at sinimulang magluto. Inilagay niya rin ang karne na nakuha niya sa pouch at hinaluan niya ito ng mga kabute na nakuha niya sa labas. Nilagyan niya din ito ng kaunting pampalasa. Matapos nun ay tinikman niya ang kanyang niluto at labis niyang nagustuhan ang lasa nito. Habang kumakain ay nagpasalamat siya sa pouch na nakuha niya dahil sobrang laki ng pakinabang niya rito. Pagkatapos kumain ay lumabas muna siya ng kuweba upang manguha ng mga kahoy na kanyang gagamitin. Bukod doon ay nanguha din siya ng mga item na maaari niyang mapakinabangan. Habang nangunguha siya ng mga dahon-dahon ay nakarinig siya ng isang kaluskos. Tiningnan niya ito at doon ay nakita niya ang dalawang goblin na nangunguha din ng mga dahon. Natakot siya bigla kaya't bigla siyang nagtago. Tiningnan niya ang status ng dalawang goblin at nakita niya na mataas din ang stats ng mga ito. Nag-isip muna siya sandali. Naisip niya na kaya niyang kalabanan ang dalawang goblin kaya't naghanda siya upang atakihin ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang sandata na isang stick at inisip kung mapapakinabangan ba niya ito. Ginamitan niya ito ng skill na pakang. Sa pamamagitan ng skill na ito ay magkakaroon ng mahika ang stick kaya't maaari na niya itong gamitin bilang isang malakas na sandata. Sinabi niya sa kanyang sarili na mahina lamang ang skill na meron siya kaya't gagawin niya ang lahat upang maging isa rin siyang overpower na nilalang sa mundo na iyon. Mula sa mga halaman na kanyang pinagtataguan ay tumalon siya upang atakihin ang goblin. Dahil sa kanyang atake ay nahilo ito. Sunod nun ay inatake niya ulit ito ng inatake hanggang sa tuluyan na rin itong mamatay. Sunod naman ay ang isa pang goblin. Dahil sa ginawa ni Haruka sa kanyang kasama ay inatake rin siya nito. Naiwasan lang ito ni Haruka. Napagtanto niya na mabagal lang kumilos ang mga goblin kaya't mabilis lang niyang naiwasan ang mga atake nito. Matapos nun ay ginamitan na niya ito ng magic gamit ang kanyang stick sa pamamagitan ng isang beam.
Sapol sa katawan ng goblin kaya't hindi na rin ito nakalaban at tuluyan na rin itong namatay. Napabuntong hininga na lang si Haruka matapos ang laban na yon. Masaya siya dahil matagumpay niyang nalagpasan ang una niyang pakikipaglaban sa mundo na iyon. Pagkatapos nun ay bumalik na ulit siya sa kuweba. Muli siyang nagluto ng kabute at kinain niya iyon. Sa kanyang pag-uwi ay kinuha niya ang sandata na ginamit ng dalawang goblins ngunit ayon sa kanya ay hindi rin naman niya ito mapapakinabangan. Sunod nun ay tiningnan niya ulit ang kanyang status. Dahil sa pagkapanalo niya sa dalawang goblins ay nag-level up na siya sa level 2. Labis din siyang natuwa dahil na-double ang kanyang mga stats matapos nun. Bukod dun ay nag-level up din ang mga skill na mayroon siya. Dahil dun ay napa-stretching na lang siya sa tuwa. Natapos na ang ikalawang araw niya at simula na ulit para sa ikatlong araw niya sa mundo na iyon. Naisip niya na iyon ang araw upang siya ay magpalakas ng magpalakas. Sinubukan niyang gumamit ng skill na tinatawag na Magic Wrap. Ito ay may kakayahan na palakasin ang kanyang physical defense at magic defense at kaya rin itong palakasin ang iba pa niyang mga skill. Lumabas siya ng kuweba upang simulan ang kanyang gagawin. Nakakita siya ng isang kabute kaya't naisipan niya na humanap muna ng pagkain gaya ng karne. Sinubukan niyang maghanap ngunit wala siyang nakita. Dahil doon ay itinigil na niya ang kanyang ginagawa at muli siyang gumamit ng Magic Wrap. Dahil sa epekto ng Magic Wrap ay nagawa niyang makatalo ng mataas at makatakbo ng mabilis. Masayang masaya siya sa kanyang ginagawa dahil pakiramdam niya ay napakagaan ng kanyang katawan. Bukod pa ron ay sobrang bilis rin ng kanyang paggalaw kaya't nagagawa niyang umatake gamit ang kanyang sandata ng mabilis. Nakakita siya ng goblins kaya't inatake niya ang mga ito. Aatakihin niya sana ulit ang mga ito ngunit bigla siyang napahinto nang makita niyang tatlo pala ang mga ito. Dahil doon ay nilayuan na muna niya ang mga ito at bumalik sa kuweba na kanyang tinutuluyan. Kinagabihan ay sinubukan niya na mas palakasin pa ang kanyang mahika. Dumating ang ika-5 araw at nagawa na niyang pumatay ng isang goblin sa pamamagitan lamang ng isang atake. Bukod doon ay naisaayos na din niya ang loob at labas ng kuweba na kanyang tinitirahan. Nakapaglagay na siya ng gamit dito at nalagyan na rin niya ng harang ang entrance ng kuweba. Matapos ang kanyang ginagawa ay humanap naman siya ng karne upang gawing pagkain. Nakakita siya ng isang rabbit kaya't hinabol niya ito hanggang sa mahuli niya ito. Matapos niyang mahuli ito ay naramdaman niya na mayroong ibang nilalang ang malapit lang doon. Muli siyang nagtago at tiningnan kung anong nilalang ang mga iyon. Nakita niya na ang mga nilalang pala na naroon ay ang grupo ng kanyang mga kaeskwela. Hindi niya tinawag ang mga ito dahil mas gusto lamang niya ang mapag-isa kaya't nagtago pa rin siya. Maya-maya ay nakaramdam ulit siya ng aura ng iba pang mga nilalang kaya't gumamit siya ng skill na clairvoyance upang mabilis niyang matukoy kung nasaan ang mga ito. Sa kanyang pagmamasid ay nakita niya ang grupo ng mga babae na kanya ding mga kaeskwela. Nakita rin niya ang grupo ng mga bolero at ang grupo ng mga nerds. Bukod doon ay nandoon din ang grupo ng kaeskwela niya na si class rep. Nagulat siya nang makita niya ito kaya't nabitawan niya ang rabbit na kanyang hawak. Elementary pa lang ay magkakilala na sila ni class rep kaya't matagal na din ang pinagsamahan nila bilang magkaeskwela. Naisip niya sana na lapitan ito ngunit bigla siyang natigilan. Naisip niya na mas masaya ang buhay kung mag-isa lamang siya. Naisip niya na kaya naman niyang maging malakas kahit na wala ang tulong ng kanyang mga kaeskwela. Napangiti siya at sinabi sa kanyang sarili na e-enjoyin niya ang mundo na iyon ng mag-isa at magpapalakas ng tanging siya lamang. Doon na din natapos ang unang kabanata mga kapogi. Bagong anime lamang po ito kaya't abangan po ulit natin ang mga susunod pang kabanata. Salamat po ulit sa inyong pagsuporta.